Nagawang maihabol ng Department of Justice o DOJ ang sagot ng gobyerno laban sa petisyon para sa habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa umatras ang Office of the Solicitor General o OSG sa kaso. Samantala, nanindigan si Solicitor General Menardo Guevara na ang OSG ay hindi lamang abogado ng gobyerno, kundi tagapagtanggol din ng mga Pilipino. Si Margot Gonzalez magbabalita. Kahapon araw ng Lunes, tagtapos ang palugit ng Korte Suprema sa gobyerno para sa sagot nito laban sa pinag-isang petisyon para sa habeas corpus ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip na magkomento, naghain ng motion for recusal ang Office of the Solicitor General o OSG, isang hakbang na nangangahulugan ng pag-atras nito bilang kinadawa ng gobyerno sa kaso. Ayaw rin ni Solgen Menardo Guevara na ituring siyang respondent sa habeas corpus petition. Dahil dito, naipasa sa Department of Justice o DOJ ang responsibilidad na ipagtanggol ang gobyerno laban sa petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, naisumiti nila ang kanilang komento bago ang deadline kahapon. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. Dokumentong binigay namin, sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila. Sa tanong kung maaari pa bang maibalik sa bansa ang dating Pangulo, sakaling pabura ng Supreme Court ang habeas corpus, ito naging tugon ng kalihim. It's a done deal already. So It's there already. regardless, sir, dun sa decision... May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng decision ang SC dun sa mga petitions na pinay, That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Samantala, tila naman nagbigay ng matapang na pahayag si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro kaugnay ng pag-atras ng Solgen sa kaso at ang posibilidad ng kanyang pagpapatalsik sa pwesto. O mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya, kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa isang mensahe sa media, sinabi naman ni Solgen Guevara na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang desisyon kung pananatilihin siya sa pwesto. Iginiit naman ni Guevara na ang OSG ay hindi lamang abogado ng gobyerno, kundi tagapagtanggol din ng taong bayan. Samantala, inatasan ng Korte Suprema ang magkakapatid na Duterte na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at dating presidential daughter na si Veronica Kitty Duterte na personal na magbigay ng komento kaugnay sa naging sagot ng Department of Justice sa kanilang petisyon. Pinapabasura ng DOJ ang habeas corpus petition. Meron silang 5 araw para magpadala ng sagot. The court received the consolidated compliance with its March 13, 2025 resolution, filed by Department of Justice Officer in Charge, Undersecretary Nicholas Felix T., who was authorized to represent respondents in this case, considering the recusal of the Office of the Solicitor General. The court directed petitioners Sebastian, Veronica, and Paulo Duterte to personally file a traverse in response to the consolidated compliance within a non-extendable period of 5 days from receipt of notice. Pinasasagot naman ng korte ang gobyerno hinggil sa motion for reconsideration na inahain ni dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa kaugnay sa natin na inaapila para sa temporary restraining order. The court ordered respondents to personally file their comment on the new matters raised in the supplement to the petition filed by petitioners within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.